Kumusta sa'yo, aking minamahal na kapatid, kaibigan, kapamilya sa paglalakbay na ito ng buhay? Dinala ka ng iyong intuition dito at hindi ito aksidente. Alam kong may malalim kang dahilan kung bakit mo pinipili ang channel na ito ngayon, kung bakit huminto ang iyong scroll sa sandaling nakita mo ang pamagat na Denye aking patotoo, rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol nagligtas ng aking kasal. Maaaring nararamdaman mo ang isang buhol sa iyong sariling buhay, sa iyong relasyon, sa iyong pamilya. Marahil ay pakiramdam mo ay nasasakal ka na ng mga problema, na parang unti-unti nang nawawala ang pag-asa. Pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi alin nag-iisa. At lalong hindi pa huli ang lahat. May kwento ako sa iyo ngayon, isang patotoo na hindi lamang nagbabago ng pananaw kundi nagbibigay din ng konkretong pag-asa. Ito ang kwento ng isang kasal na halos gumuho, isang pamilyang halos masira, at kung paano ang isang simpleng rosaryo, ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, ang naging daan ng milagro. Pakinggan mo ako, dahil ang bawat salita ko ay mula sa puso, mula sa personal kong karanasan, at maaaring ito ang kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Kung ramdam mo na may koneksyon ito sa iyo, kung nakikita mo ang sarili mo sa bawat paghinga ng salaysay na ito, manatili ka at tapusin ang video na ito. Dahil ang matutuklasan mo ay maaaring maging simula ng iyong sariling kagandahang loob, ng iyong sariling milagro. Nagsimula ang lahat sa isang kasal na puno ng pag-ibig, gaya ng sa karamihan sa atin. Naaalala ko pa ang araw na yon, ang puting damit, ang mga pangako sa harap ng altar. Akala ko, sapat na ang pag-ibig, sapat na ang pangarap. Ngunit, ang buhay ay hindi pelikula. Ang realidad ay puno ng mga hamon, ng mga pagsubok na minsan ay hindi natin inaasahan. Hindi nagtagal, unti-unti naming naramdaman ang bigat ng mundo. Nagsimula sa maliliit na hindi pagkakaintindihan, sa mga maliliit na buhol na akala namin ay madali lang kalagan. Mga problema sa pinansyal, pagpapalaki ng mga anak, pagkakaiba ng pananaw, ang mga pressure mula sa trabaho at pamilya. Ang mga buhol na ito ay nagsimulang dumami, humigpit, at bumuo ng isang malaking, nakakalitong lambat na tila sumasakmal sa aming kasal. Naaalala ko ang isang gabi, halos 4 na taon na ang nakakaraan. Mag-isa ako sa sala, umiiyak. Nasa kwarto ang aking asawa, nagpapanggap na tulog, o marahil ay talagang tulog na sa pagod at sama ng loob. Parang may dingding na nakapagitan sa amin, isang dingding na mas makapal pa sa konkreto. Hindi na kami nag-uusap ng maayos. Ang bawat salita ay nagiging argumento. Ang bawat tingin ay puno ng hinanakit. Ang pagmamahal na akala ko ay matibay, ay tila unti-unti nang naglalaho, nagiging abo. Sino sa inyo ang nakaranas na ng ganitong pakiramdam? Yung tipong kahit nasa iisang bahay kayo, pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa gitna ng malawak na disyerto. Yung tipong tinatanong mo ang sarili mo, ito ba ang aking pinangarap? Ito ba ang katapusan? Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay puno ng sakit at pagkalito. Pakiramdam ko, wala na akong lakas para lumaban pa. Naisip ko, siguro ito na ang wakas. Siguro, mas mabuti pang bumitaw na lang kaysa magpatuloy sa isang relasyon na tila walang patutunguhan. Ang mga buhol sa aming kasal ay napakahigpit na sa tingin ko ay walang sinumang makakakalad. Pero may isang maliit na tinig sa loob ko, isang tinig na pilit bumubulong, na hindi pa dapat sumuko. Isang tinig na nagsasabing may pag-asa pa. At iyon ang nagsimula ng aking paghahanap, ng aking pagbabalik sa pananampalataya. Ito ang unang sikreto na gusto kong ibahagi sa iyo. Minsan, sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, doon natin muling matutuklasan ang ilaw na matagal na nating nakalimutan. Para sa akin, ang ilaw na iyon ay ang aking pananampalataya. Lumaki ako sa isang pamilyang Katoliko, pero aminin ko, noong nasa gitna ako ng aking profesional na buhay at pagbuo ng sariling pamilya, unti-unti kong nakalimutan ang kahalagahan ng pananalangin. Naging abala ako sa mga bagay ng mundo, sa aking karera, sa pagiging successful ayon sa pamantayan ng lipunan. Ang aking relasyon sa Diyos ay naging mababaw, kung hindi man tuluyang nawala.
Pero sa gabi na yon ng pag-iyak, naramdaman ko ang pangangailangan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Mas malaki kaysa sa aming problema. Mas malaki kaysa sa aking sakit. Nagdasal ako kahit ang mga salita ay hindi maayos na lumalabas. Nagdasal ako ng isang dasal ng desperasyon, ng isang hiyaw ng tulong. At sa gitna ng aking mga luha, biglang sumagi sa aking isip ang kwento ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, o ang Rosary of Mary, Undor of Knots. Narinig ko na ito dati, pero hindi ko pinansin. Ngayon, parang may humihila sa akin, upang muling balikan yon. Ano ba ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol? Ito ay isang debosyon kay Birheng Maria, na kilala sa pagtulong sa atin na kalagan ang mga buhol sa ating buhay. Ang mga buhol na ito ay maaaring mga problema sa relasyon, mga hamon sa pananalapi, mga issue sa kalusugan, mga pagkalito sa ating misyon sa buhay, o anumang bagay na nagiging balakid sa ating kapayapaan at kaligayahan. Ito ay inspirasyon mula sa isang painting noong 1700s, na nagpapakita kay Birheng Maria na kalmado at buong pagmamahal na kinakalag ang mga buhol mula sa isang puting ribbon. Ang bawat buhol ay sumisimbolo sa isang problema, at ang pagkakalag ni Maria ay sumisimbolo sa kanyang intersesyon upang tulungan tayong malutas ang mga ito. Hindi ito simpleng debosyon lang, ito ay isang pagpapakita ng pag-asa, isang paalala na mayroon tayong makapangyarihang ina sa langit na laging handang tumulong. Sa sandaling naramdaman ko ang tawag na yon, nag-research ako. Binasa ko ang mga patotoo ng ibang tao na natulungan ng debosyong ito. Nakakatuwang isipin na sa dami ng mga tao sa mundo, marami pala ang dumaranas din ng mga buhol sa kanilang buhay, at marami ang nakakita ng kasagutan sa pamamagitan ng pananalangin kay Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Natuto ako kung paano idasalan ang nobena nito. Ito ay 9 na araw ng pananalangin na may tiyak na mga dasal at pagninilay. Sa bawat araw, dinadala mo kay Maria ang isang buhol, isang problema, at inihahabilin mo ito sa kanya. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay napakalakas, ay dahil hindi lang tayo basta humihingi, tayo ay naglalagay ng ating tiwala at pananampalataya. Sa bawat Hail Mary at Our Father, hindi lang ito mga salita, ito ay pagpapakawala ng takot, pagpapalit ng pag-aalala sa pag-asa. Ito ay pagtanggap sa katotohanan na hindi natin kayang mag-isa ang lahat, at mayroong Diyos na gumagabay, at isang mahal na ina na namamagitan. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing iyon ng pag-iyak, pinilit kong umiti sa aking asawa, kahit mahirap. Sinimulan ko ang nobena. Noong una, hindi madali. May mga araw na pakiramdam ko ay nag-aaksaya lang ako ng oras. May mga araw na tila wala pa ring pagbabago sa aming relasyon. Ang mga buhol ay tila nananatili o mas humihigpit pa. May mga pagkakataon pa nga na mas lalong lumalala ang sitwasyon, na tila sinusubukan ako kung gaano katibay ang aking pananampalataya. Pero dito ako natuto ng isang mahalagang aral, ang pananampalataya ay hindi parang fast food. Hindi ito agad-agad. Kailangan ng tiyaga, ng pagtitiwala, at ng patuloy na pananalangin. Kahit na hindi mo nakikita ang pagbabago, maniwala ka na mayroong gumagalaw sa likod ng mga eksena. Maniwala ka na mayroong nakikinig sa iyong mga dasal. Sa 5 araw ng nobena, nagkaroon kami ng isang malaking pagtatalo ng aking asawa. Ito ang isa sa mga pinakamalala. Nagkaroon ng mga salitang nabitawan na hindi na pwedeng bawiin. Naisip ko, ito na nga, talagang wala na. Pero may isang bagay na nagbago sa akin. Sa halip na sumuko, bumalik ako sa aking rosaryo. Lumuhod ako at nagdasal ng mas matindi. Hindi dasal ng paghingi ng kasagutan, kundi dasal ng paghingi ng lakas, ng kapatawaran, at ng pagtanggap. Doon ko naintindihan ang tunay na kapangyarihan ng rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol. Hindi lang ito tungkol sa pagkalag ng mga buhol sa labas natin, kundi sa pagkalag ng mga buhol sa loob natin. Ang buhol ng galit, ng hinanakit, ng kawalan ng pagpapatawad. Ang buhol ng pride at ng pagmamataas. Ang buhol ng kawalan ng pag-asa.
Sa bawat dekada ng rosaryo, unti-unti kong naramdaman na kumakalma ang aking puso. Unti-unti kong naramdaman ang kapatawaran para sa aking asawa at para sa aking sarili. Unti-unti kong nakita ang aking sarili na hindi bilang biktima, kundi bilang isang may kakayahang lumaban, may kakayahang magbago. Ito ang isa pang sikreto na ibabahagi ko sa iyo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ibang tao. Hindi natin kayang pilitin ang ating asawa na magbago. Ngunit kayang-kaya nating baguhin ang ating reaksyon, ang ating pananaw, ang ating puso. Kapag nagbago ang ating panloob na mundo, magbabago rin ang ating panlabas na mundo. Sa ika-7 araw ng nobena, may kakaibang nangyari. Nagising ako na mas magaang ang pakiramdam. At sa loob ng 1 linggo, napansin ko ang maliit na pagbabago sa aking asawa. Nag-abot siya ng kape sa akin sa umaga. Nagtanong siya kung kamusta ang araw ko. Hindi agad ito isang malaking pagbabago, ngunit ito ay isang simula. Ito ay isang micro-reward na nagpapatunay na mayroong gumagalaw, na ang aking mga dasal ay naririnig. Ngunit dito ay mayroong mahalagang punto, ang mga buhol sa relasyon ay hindi basta-basta nawawala. Ang rosaryo ay hindi isang magic wand. Ito ay isang tulay, isang daan patungo sa Diyos at kay Maria. Kinakalag nila ang mga buhol na nakakabalikat sa atin, upang hindi tayo makipag-ugnayan, upang hindi tayo makakilos. Kapag nalagyan na ang mga buhol na iyon, may tungkulin tayo na kusa ng maglakad. Ginamit ko ang aking bagong lakas at kapayapaan upang mag-imbita ng usapan. Hindi usapan ng pagtatalo, kundi usapan ng puso. Sabi ko sa kanya, alam ko na pareho tayong nahihirapan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero gusto kong subukan nating ayusin ito, para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Nagulantang ako sa kanyang reaksyon. Umupo siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ko ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sinabi niya, hindi ko rin alam kung anong nangyari sa atin. Pakiramdam ko na wala na ako. Hindi ko na alam kung paano babalik. Ayan. Iyan ang bukas na pinto. Ang aking pananalangin ay hindi nagpabago sa kanya, kundi nagpabago sa akin, na nagbigay sa akin ng lakas at kagandahang loob upang buksan ang pintuan, at sa pagbubukas ng pinto na iyon, biglang lumabas din ang mga tunay niyang damdamin. Ito ang koneksyon, ang pagsisimula ng pagkalag ng pinakamalaking buhol, ang buhol ng komunikasyon. Mula noon, unti-unti, nagsimula kaming mag-usap. Nagsimula kaming magpatawad. Nagsimula kaming balikan ang mga alaala ng pagmamahalan. Hindi naging madali ang lahat. May mga araw na bumabalik pa rin ang mga lumang pattern. May mga pagkakataon na pakiramdam namin ay naubusan na naman kami ng pasensya. Pero ngayon, mayroon kaming bagong mentality. Mayroon kaming bagong pag-asa. Mayroon kaming rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol na pinanghahawakan. Gustong-gusto kong malaman kung nakakaramdam ka ng koneksyon sa kwentong ito. Kung mayroon ka ring buhol na nais mong kalagan sa iyong buhay, sa iyong relasyon, mag-comment ka sa ibaba. Ibahagi mo kung saan ka nanonood ngayon at kung paano naramdaman ng puso mo ang mensaheng ito. Ang iyong pakikibahagi ay hindi lang nakakatulong sa akin para mas maintindihan ang ating komunidad, kundi nagbibigay din ng lakas at inspirasyon sa iba na mayroong nararanasang kapareho ng sayo. Mahalaga ang bawat isa sa atin dito. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilan sa mga natutunan ko sa aking paglalakbay, ang mga prinsipyo na tumulong hindi lang sa pagliligtas ng aking kasal, kundi sa pagbabago ng aking buong buhay. Una, ang kapangyarihan ng patuloy na pananalangin. Hindi ito tungkol sa haba ng iyong dasal, kundi sa katapatan at pagtitiwala sa bawat dasal. Nagsisimula ito sa pagtanggap na hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Sa Filipos 4:13, sinasabi, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ito ang paalala na ang ating lakas ay hindi nagmumula sa atin lamang, kundi sa Kanya.
Kapag nanalangin ka sa rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, hindi lang ito pagdadasal. Ito ay pakikipag-ugnayan sa isang kapangyarihan na mas mataas kaysa sayo. Ito ay paglalagay ng tiwala na kahit hindi mo nakikita ang daan, alam niya kung saan ka patungo. Pangalawa, ang kahalagahan ng pagpapatawad. Hindi lang pagpapatawad sa iba, kundi pagpapatawad din sa ating sarili. Maraming buhol sa ating buhay ang dulot ng mga hindi napatawad na sugat, mga hinanakit na matagal na nating daladala. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa pagkaalipin ng galit. Sa ating rosaryo, kapag inihahandog mo ang isang buhol na may kinalaman sa kapatawaran, inilalabas mo ang bigat na yon. Ang bawat butil ng rosaryo ay nagiging isang hakbang patungo sa pagpapalaya. Sabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay nasa kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, ang lahat ay naging bago. Ang pagpapatawad ang nagbubukas ng pinto sa bagong simula. Pangatlo, ang pagtanggap sa proseso. Ang pagbabago ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang paglalakbay. May mga araw na mahirap, may mga araw na magaan. Ngunit ang mahalaga ay ang hindi pagsuko. Ang hindi paghinto sa paglalakad. Ang hindi pagbitaw sa pananampalataya. Isipin mo, ang isang magandang hardin ay hindi agad nabubuo. Kailangan itong diligan, alagaan, linisin mula sa mga damo. Ganoon din ang ating kasal, ang ating relasyon, ang ating buhay. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay nagbibigay sa atin ng ritmo, ng regular na pag-aalaga, ng patuloy na pagdilig sa ating pananampalataya. Ito ay totoo sa Jeremias 20:11 na nagsasabing, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala na aking iniisip para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala ng kapayapaan at hindi ng kasamaan, upang bigyan ka ng isang kinabukasan at isang pag-asa. May plano ang Diyos para sa iyo. Kahit na sa mga panahong pakiramdam mo ay nasa dilim ka, mayroong ilaw sa dulo ng tunel. Hindi ka kailanman nag-iisa. Ika-4, ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang lakas sa mundo. Ito ang nagbubuklod sa atin, ang nagbibigay sa atin ng dahilan upang lumaban. Sa 1 Korinto 13:4-7, inilalarawan ang pag-ibig ay mapagpasensya, ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito naiinggit, hindi nagmamayabang, hindi mapagmataas. Hindi ito bastos, hindi makasarili, hindi madaling magalit, hindi nagtatago ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan kundi natutuwa sa katotohanan. Pinagtatakpan ang lahat, pinaniniwalaan ang lahat, umaasa sa lahat, tinitiis ang lahat. Kapag nanalangin ka sa rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol, ipinapanalangin mo hindi lang ang pagkalag ng mga problema, kundi ang pagpapanumbalik ng pagmamahalan, ng pag-ibig na nagbubuklod sa inyo. Ipinapanalangin mo ang pagbabalik ng pasensya, ng kabaitan, ng pag-unawa. At sa pamamagitan ng pananalangin, binubuksan mo ang iyong puso upang muling maramdaman ang pag-ibig na iyon. Hindi ibig sabihin na ang mga problema ay biglang maglalaho. Ang ibig sabihin nito ay bibigyan ka ng Diyos ng lakas at kagalingan upang harapin ang mga problema at ang grasya upang makita ang solusyon. Nasa gitna ng unos, mayroon kang kapayapaan. Nasa gitna ng pagkalito, mayroon kang kaliwanagan. Nasa gitna ng sakit, mayroon kang pag-asa. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga problema sa kasal. Ito ay para sa anumang buhol sa iyong buhay. Mga buhol sa iyong karera, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa iyong pananampalataya, sa iyong sarili. Ang bawat buhol ay isang pagkakataon upang lumapit sa Diyos, upang ilagay ang iyong tiwala sa Kanya, at upang maranasan ang Kanyang walang hanggang pagmamahal at awa. Naaalala ko ang isang gabi, pagkatapos ng ilang buwan ng patuloy na pananalangin at pagtatrabaho sa aming relasyon. Nakaupo kami ng aking asawa sa balkonahe, nag-uusap ng malaya, nagtatawanan. Hindi ko inakala na babalik pa kami sa ganoong estado.
Tumingin siya sa akin at sinabi, "Salamat, mahal." Hindi ko alam kung anong nangyari, pero pakiramdam ko, nakuha natin ulit ang ating sarili. Nakuha natin ulit ang ating kasal. Napangiti ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol noon. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat ng aking pinagdaanan sa pananalangin. Pero alam ko at alam ng Diyos kung ano ang nangyari. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ang naging tulay na nag-ugnay sa akin pabalik sa Diyos, at sa pamamagitan nito, nagawa kong ikonekta muli ang aking puso sa puso ng aking asawa. Kinakalag nito ang mga buhol na nakakadilim sa aking pananaw, na nakakabingi sa aking pakikinig, at nakakapigil sa aking pagmamahal. Ngayon, bago tayo magdasal, gusto kong pag-usapan natin ang mga posibleng pagdududa na maaaring nararamdaman mo. Paano kung hindi ako marunong magdasal ng rosaryo? Hindi problema yan. Maraming resources online. Ang mahalaga ay ang intention, ang puso mo. Hindi kailangan perpekto. Kailangan lang tapat. Paano kung pakiramdam ko, napakalaki ng buhol ko, na hindi na ito kakayanin pa? Walang buhol na napakalaki para hindi kayang kalagan ng Diyos. Walang problemang napakabigat para hindi kayang pasanin ng mahal na birhen. Ang iyong tiwala ang pinakamahalagang susi. Paano kung walang pagbabago agad? Balik tayo sa punto ng pagtanggap sa proseso. Ang pagtitiyaga ay isang bertud. Patuloy na magdasal, patuloy na maniwala, patuloy na kumilos. Ang iyong buhay ay isang regalong mula sa Diyos. Ang iyong mga relasyon ay isang pagpapala. Huwag mong hayaang ang mga buhol ay sumakal sa iyo, sumakal sa iyong kaligayahan, sumakal sa iyong kapayapaan. May kapangyarihan ka na kalagan ang mga buhol na yan. At mayroon kang makapangyarihang tagapagkalag ng mga buhol na handang tumulong sa iyo. Gusto kong magbigay ng kaunting payo bago tayo magtapos. Para sa iyo na nasa isang relasyon o may buhol sa iyong pamilya, magdasal ng magkasama. Kung hindi pa handa ang iyong partner, ikaw muna ang magsimula. 2, mag-usap ng bukas at tapat. Humingi ng tawad at magpatawad. 3, magsalita ng pag-ibig at pagpapahalaga sa isa't isa, kahit sa maliliit na paraan. 4, maghanap ng tulong kung kinakailangan. Minsan, kailangan natin ng gabay mula sa mga nakakaunawa. 5, maniwala na may pag-asa. Ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala hanggat mayroon tayong pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ka dinala ng iyong intuition dito. Hindi lang para makarinig ng kwento, kundi para makakuha ng inspirasyon, ng gabay, ng pag-asa. Ang iyong kasal ay mahalaga. Ang iyong pamilya ay mahalaga. Ikaw mismo ay mahalaga. Hindi mo dapat hayaang mawala ang lahat ng walang laban. Alam kong marami sa inyo ang kasalukuyang dumaranas ng matinding pagsubok. Pakiramdam nyo ay nalulunod kayo sa inyong mga problema. Gusto kong malaman mo na hindi alin nag-iisa. Ang iyong mga damdamin ay valid, at ang iyong paghahanap ng solusyon ay isang senyales ng iyong panloob na lakas. Hindi ka mahina dahil humihingi ka ng tulong, ikaw ay malakas dahil kinikilala mo ang iyong mga limitasyon at umaasa ka sa isang kapangyarihan na mas malaki kaysa sayo. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang magbago, magpatawad at lumago. Ang bawat isa sa atin ay mayroong potensyal na lumampas sa ating kasalukuyang kalagayan. Ang rosaryo ng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang dasal, ito ay isang ritual ng pag-asa, isang habit ng pananampalataya, at isang patunay ng pagmamahal ng Diyos at ni Maria para sa atin. Ngayon, oras na para sa isang espesyal na sandali. Nais kong i-guide ka sa isang maikling dasal. Kung mayroon kang rosaryo, hawakan mo ito. Kung wala naman, ilagay mo lang ang iyong kamay sa iyong puso. Huminga ka ng malalim. Pakiramdam mo ang presensya ng Diyos at ni Birheng Maria. Panginoong Diyos, dakila at mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa araw na ito, sa buhay na ibinigay mo, at sa pag-asang hindi kailanman naglalaho.
Salamat sa bawat isa na nanonood at nakikinig sa mensaheng ito, sa bawat puso na naghahanap ng pagpapagaling at kapayapaan. Ikaw ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, at wala kang iniiwang walang sagot. Mahal na Birheng Maria, aming ina, tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit kami sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso. Ipinakikita namin sa iyo ang lahat ng mga buhol sa aming buhay, lalo na ang mga buhol sa aming mga relasyon, sa aming mga kasal, sa aming mga pamilya. Ipinakikita namin sa iyo ang mga buhol ng hindi pagkakaintindihan, ng sama ng loob, ng galit, ng kawalan ng pagpapatawad, ng kakulangan sa komunikasyon, at ng mga pagsubok sa pinansyal. Alam naming sa iyong pagmamahal at pagpapamagitan, walang buhol na hindi mo kayang kalagan. Hawakan mo ang mga buhol na ito sa iyong kamay, tulad ng iyong ginagawa sa puting ribbon. Kalagan mo ang bawat isa sa mga ito, at palayain kami mula sa kanilang pagkaalipin. Bigyan mo kami ng kalinawan ng isip, kapayapaan ng puso, at lakas upang harapin ang aming mga hamon. Tulungan mo kaming magpatawad at humingi ng kapatawaran. Gabayan mo kami upang maging mas mapagmahal, mas mapagpasensya, at mas maunawain sa isa't isa. Ibalik mo ang init at pag-ibig sa aming mga tahanan, at gawin mo itong santuaryo ng kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang aming pananampalataya ay laging matatag, at ang aming pag-asa ay hindi kailanman maglaho. Sa pamamagitan mo, mahal na ina, idinadalangin namin sa iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na dinggin ang aming mga panalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Birheng Maria, tagapagkalag ng mga buhol. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyo, aking kapatid, sa pagbabahagi ng sandaling ito sa akin. Ang iyong presensya dito ay nagbibigay inspirasyon sa akin. Tandaan mo, ang iyong kwento ay hindi tapos. Ang iyong pinakamagandang bahagi ay hindi nangyayari. Ang iyong potensyal ay endless malaki kaysa sa anumang buhol na iyong nararanasan. Huwag kang sumuko. Magtiwala ka. Manalangin ka. At kumilos ka. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, mayroon akong hiling. Una, ay click mo ang like button. Ito ay simple lang, pero malaking tulong sa algorithm upang mas marami pang tao ang makakita ng mensaheng ito at makaranas ng pagbabago. Pangalawa, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay click the subscribe button at i-turn on ang bell notification upang hindi mo mapalampas ang iba pang mga transformational na video na tulad nito. Ito ay ang ating komunidad, ating pamilya, na patuloy na lumalago sa pananampalataya at pag-asa. Pangatlo, ibahagi mo ang video na ito sa isang tao na alam mong nangangailangan nito. Maaaring ito ang sagot sa kanyang mga dasal. Ikaw ang magiging instrumento ng pag-asa. At kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa iba pang mga kapangyarihan ng pananampalataya at paano ito makakatulong sa iyong buhay, panoorin mo ang next video na inihanda ko para sa iyo. Siguradong makikita mo roon ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay. Tandaan, ginawa ka para sa isang bagay na ekstraordinaryo. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa. Pagpalain ka ng Diyos, at hanggang sa muli nating pagkikita sa ating susunod na transformational journey. Paalam!